Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga mahal na kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Divine Revelation, God Making Himself Known. Alam niyo po mga kapatid, isa po ito sa napakalaking kontrobersya ng relihiyon. Ang mga tao po ay laging naghahanap ng tinatawag na kalooban ng Diyos. At hinahanap po ito ng mga tao sa iba't ibang paraan. Nakadepende po yun kung ano ang sitwasyon at ang kalalagayan ng kanilang mga buhay. Minsan po ang isang binata na naghahanap ng mapapangasawa pagdating ng araw, magbubuklat ng Biblia, hahanapin sa Biblia kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Hindi po masama yun. Hindi po masamang magbuklat ng Bible at buksan sa Biblia kung ano ang sinasabi nito in regard sa pag-aasawa, in regard sa pagpaplano ng buhay. Ang Biblia po ay punong-puno ng mga aral na pwede nating matutunan tungkol sa buhay at kung ano ang magandang mangyayari tungkol sa buhay. Pero kung ang dahilan, ang pangunahing dahilan kung bakit ang Biblia ay napasulat at napatala at ibinigay sa atin, ayon naman po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ay para magamit sa pagtuturo at i-reveal ng Biblia ang Diyos, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. So maganda pong pag-aaral ito, Divine Revelation. Paano ba inire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? Paano ba inireveal ng Diyos ang kanyang layunin sa mga tao? Paano ba natin malalaman ng Diyos? So, puntahan po muna natin yung tinatawag na definition of term. So, yung definition po, sabi po ng Divine Revelation, God makes Himself known as Lord through Divine Revelation. Ang Diyos daw po ipinahayag ang kanyang sarili. Ipinakilala kung sino siya sa pamamagitan ng divine revelation, which is given to all people, saan daw? Through creation and human nature, and to specific people through events, inspired human words recorded as scripture, and Jesus Christ Himself. So dyan po mga kapatid, makikita natin paano inireveal ng Diyos ang kanyang sarili. Paano po ipinakilala ng Diyos kung sino siya. At ang sabi po ng banal na kasulatan, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng creation. Through creation. Ang sanlibutan, ang kanyang mga nilikha, ang langit, ang sansinukob, yung mga created beings and things ng Diyos, that is a revelation of God's nature. God Himself was revealed through His creation. Pero hindi lang daw po yun, nag-reveal din ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng mga specific na tao sa Biblia at sa kasaysayan. At ito po yung napatala sa scripture na meron tayo ngayon. So, God has given us these revelations through the scripture and through nature. Ang tawag po dyan, sabi po, ay may katawagan po dyan, God has given us only two valid categories of that knowledge, of that revelation. Ano daw yon? One is the general revelation. Yan po yung tinatawag na general revelation. Yan. At yan daw po ay God makes Himself known to His creature because He first knows Himself perfectly as a personal speaking God. So God has clearly communicated about Himself to His creatures. Through what? Through the creation and through humans being made in the image of God. We cannot deny, kapag tiningnan mo sarili mo, may gumawa sa'yo. No po? Kapag tiningnan mo ang iyong sarili, sabi nga ng Job 37 verse 7, sa aklat ni Job, yung thumbprints ng kamay ng tao. Yung kamay ng tao, tinatakan ng Diyos. Yung atin po, before science knew that there is a thumb mark
that is so unique. Ang Biblia sinasabi na ito na tayo po individually ay may mga kanya-kanyang individual thumb mark. Walang kaparehas yan. At yan po yung sinasabi ng Bible. Job 37:7 po yata yun. Hindi ko po nailagay sa PowerPoint. So, God created us uniquely. Ibig sabihin, we cannot deny that there is a creator. May lumikha sa atin. Hindi po tayo sumulpot mula sa isang bakterya hanggang sa naging tao. No? At ipinapakita po nito na merong creator, merong Diyos. So, yun po yung general revelation at yung pong special or specific revelation, ang Diyos nakikipag-communicate about Himself to make known Himself to particular people in special revelations. And that includes the events of nature and history, human words that are inspired by God, and those words are recorded in the Scripture, and through the person of Jesus Christ. Jesus Himself, by coming to us in the human form, is God's revelation of Himself. Sabi nga, ang nakakita raw sa Panginoon Jesucristo, nakakita na sa Ama. So, it is God's revelation of Himself through the Lord Jesus Christ. Dalawa lang yun. Special at general revelation. So, ito po yung mahalagang maging panuntunan natin. Kapag hanapin ko ang kalooban ng Diyos at aalamin ko yung kalooban ng Diyos, how can I know God? Dalawa lang. Tingnan mo yung mga nakapaligid sa'yo, yung halaman, yung mga bagay na nangyayari, yung klima, lahat yan, you will see God. Because those creation will reveal that there is a God. But will that be enough for us to worship God? Yes, dapat tulak na tayo nito sa pagsamba Pero basically, because of sin, dahil sa kasalanan, ang mga tao hindi nakikita ang creation bilang gawa ng Diyos. Sa panahon natin, human beings are denying the fact that God is the one who created everything. Dahil sa bunga ng kasalanan, we deny the general revelation at hindi na tinatanggap ng tao na Diyos ang may gawa nito. Lalo naman yung mga special revelation. Many people of today deny the scripture, gawa lang ng tao yan, hindi yan divinely inspired, hindi yan inerrant, hindi yan complete. So, yung mga ganon, pagpapakita po yan ng totally paglayo ng Diyos sa kalooban paglayo ng tao sa kalooban ng Diyos. We deny the existence of God, and many people are doing that today. Tingnan po natin ang sinasabi ng Westminster Shorter Catechism. Ano po sinasabi ng katikismo ng pananampalataya? Sabi po ay ganito. Ito po yung matatagpuan sa question and answer 7, 8, and 39. Tatlong question po yung sasagutin natin. Pinili ko po itong tatlong ito. Sabi po dyan, what are the decrees of God? Ano po ba yung decrees ng Diyos? Ano po ba yung gusto ng Diyos? Sabi po, the decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby for His own glory He hath foreordained whatsoever come to pass. This is the decree of the Lord. All the things that God wills, it will happen. The decree of the Lord, siya ang masusunod. Kung anong gusto niya, kung anong itinalaga niya, kung anong itinadhana niya, mangyayari yon. That is the decree of God. The question is, how does God execute His decree? That is question number 8. Papaano ine-execute ng Diyos ang kanyang kalooban? Yung kanyang will, yung kanyang decree. Ang sagot, God execute His decrees in the works of creation and providence. Ayan po yung mga verses. So pagdating po sa mundong ito, may isang Diyos na makapangyarihan, kung anong gusto niya, yun ang mangyayari, at ang Diyos na ito, inireveal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Ngayon, ano naman ang duty ng tao in reference to that decree? Ano dapat ang role natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya?
Kung ang decree ng Diyos at ang kanyang kalooban ay mangyayari at inireveal ng Diyos yung kalooban na ito sa pamamagitan ng creation, ano role ng tao? Anong nire-require sa tao? What is the duty which God requireth of a man? Ang sagot po ng Westminster Confession of Faith, answer number 39, the duty which God requireth of man is obedience to His revealed will. Ano daw po ang duty ng tao? Ang hanapin po ba yung mga will pa ng Diyos na secret? Ang hanapin pa yung mga hindi revealed? Hindi. Ang duty ng tao, maging masunurin lang saan? Sa mga revealed will ng Diyos. Kung nagtadhana ang creation ng mga natural law, all human needs to do is to abide. Like for instance, there is a natural law of gravity. Ano dinideclare ng gravitational law? Kapag nanggaling ka sa mataas at ikay tumalon, siguradong babagsak ka kasi may gravitational pull of Earth. At kung ikay mabigat, pagbagsak mo, lagapak, patay ka. Whoever defy that law will suffer. That is revealed according to the general revelations of God. Wala pang taong tumalon, tapos bumagsak pabalik. Walang ganon, because that is the law. All human need to do is to obey. Kaya yung mga nagtatumatalon sa mataas, ano inaasahan niya? Babagsak siya paitaas? Walang ganon. Kaya nga ang duty ng tao is to obey the natural law. Kapag sumunod tayo sa natural law, ano mangyayari? We follow the general revelation of God. At ganun din naman sa mga special revelations. The duty of man is just to obey to the rule, to the revealed will of God. Kaya kung gusto nating mabuhay ng masaya, isa lang ang dapat gawin. Sumunod sa mga revealed will ng Diyos. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, ayan, nawala. Saan na tayo napunta? Many people or many Christians labor under the notion that there is an unrevealed perfect will of God. Ito yung problema eh. Maraming mga tao ang, ano ba tawag doon? Magpahanggang ngayon ay nakikipagbuno doon sa idea na meron pang unrevealed will ang Diyos. At sila po ay naghahanap pa noong mga unrevealed perfect will of God. At kailangan itong madiskubre. At bunga po ito mga kapatid ng misinterpretation ng Romans chapter 12 verse 2. Alam niyo po ba yung Romans chapter 12 verse 2? Gamit na gamit po ito ng mga Pentecostal. Yung mga pastor na Pentecostal, laging ginagamit ito. Ano po ba yung Romans 12:2? Sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, eto na ho, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pag ininterpret yan ng mga pastor ng Pentecostal, sasabihin nila, naku, merong good, merong pleasing, and perfect will ang Diyos na kailangan nating saliksikin, kailangan nating hanapin yung good and perfect and pleasing will ng Diyos. Nakarinig na ho ba kayo ng pastor na ipapanalangin kayo? Papatungan kayo ng kamay. Pagkatapos sasabihin niyo, kapatid, may revelation ang Diyos sa akin para sa iyo. Sinabi ni Lord sa akin, ito ang kanyang kalooban para sa iyo. Nakarinig na ho ba kayo ng mga pastor na talo pa yung mga manghuhula kapag nanalangin? Talo pa yung si Madam Auring sa pagbibigay ng mga propesiya, pagbibigay ng mga deklarasyon. Dahil ginagamit po nila na there is a good and pleasing and perfect will of God. Many believe based on misinterpretation of Romans 12:2 that there is a perfect will of God that covers all of the details of life. Walang ganon.
No po? Since this will is specific to each individual, it is not found in the Bible, but must be discovered through some special means of personal revelation. Kaya, ini-encourage ng mga Pentecostal, manag-inip ka, interpret mo yung panag-inip mo, kaya nauuso yung mga dreams, vision. Na kapag nanag-inip, pupunta kay pastor, ano kaya ibig sabihin nitong aking panag-inip na ganito? Na nag-inip ako, na ako'y hinahalikan ng isang prinsipe. Mga kapatid, sinasabi po ng Proverbs, ang panag-inip ay bunga ng maraming alalahanin. Yun ang biblical. Yun ang biblical. Kapag nanag-inip ka, probably because your mind is full of things that you think of, na nagwo-worry ka, mananag-inip ka. Lalo po ako, may apnea po ako, may sleep apnea. Alam niyo po ba yung may sleep apnea? Laging gising yung diwa ng may sleep apnea. Kung i-interpret ko po itong mga panag-inip ko ito, araw-araw meron ako nun. Araw-araw, may panag-inip ako na kasama ko si Kuya Joji, kasama ko si kapatid na Ney Garcia, kasama ko si Kuya Manix. Ibig sabihin, may araw-araw na revelation ako para sa mga taong ito. Araw-araw may revelation si pastor sa kung sinong nakakahalubilo niya. Ganito po ini-interpret ito ng maraming pastor na Pentecostal Kasi nga po, they believe that God still reveal His will through His people. Ano po? Fallen humanity desires information that God has not revealed. Yung secret spiritual knowledge that not contained in the scripture. Bago ba ito? Hindi ito bago. Yung mga ninanasa ng mga tao sa panahon natin ngayon, hindi ito bago. Luman-luma sa aklat pa lang ng Genesis chapter 3 verse 6. Tingnan po ninyo. Ano po ang sabi diyan? Yung unang kasalanan ng tao. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. Nasa kanila lang lahat They can eat whatever they want to eat. But the desire to gain something, to gain information, to know something that they don't know, ito ang nagtulak for them to take some and eat. Ano po nangyari? Di ba yan ang bunga ng kasalanan? This desire goes back to the Garden of Eden where Eve desired the wisdom that the tree of the knowledge of good and evil offered, but that God has not chosen to reveal. And since the fall of humans inherited that desire, that yearning, that desire to know the will, to know something beyond human comprehension. Kaya nga po, lahat ng pagan religion in the world are based on some version of that secret spiritual knowledge. Pumunta po kayo sa lahat ng mga pagan religion, lalo na po sa India, katakot-takot po ang Diyos niyan. Katakot-takot po ang revelations ng mga Diyos-Diyosan. Manood po kayo ng mga Bollywood, yung mga pelikulang Indian. Makikita nyo po sa lahat na magaling nga ang India kasi po, makikita nyo po sa lahat ng pelikula nila, they will present their gods. Tsaka magandang mga Bollywood movie, wala po dong sex. Walang pagpapakita ng maselang bahagi ng katawan. Bawal na bawal sa kanila yun kasi sa kanilang relihiyon, bawal yun Pero lahat ng mga kabastusan, lahat ng mga immorality, mga pagpapakita ng mga hubad na katawan, saan yung makikita? Sa mga lugar na kung saan predominant ang Christians. Yung Pilipinas, na predominantly Christian nations. Saan ang gagaling ang mga skandal? Most of the video scandals galing ng Pilipinas. Anyways, ibang usapin na yon, sinegue ko lang. Pero makikita nyo po, yung mga pagan religion na ito,
ay nagde-desire ng mga secret spiritual knowledge. But again, God has given us only two valid categories of knowledge. One, the general revelation provides what can be understood about the physical universe using human senses and human reason. Nabanggit ko na to kanina. Alam mo, ang dagat malalim. Pag tumalong ka ron, lulubog ka. Yun po ang, ano tawag doon? Yun ang law. You cannot defy that. Hindi ka marunong lumangoy, patay ka dyan. You cannot defy that. Yung gravity, you cannot defy that. In-reveal ito sa atin, general revelation. At ang lahat ng ito'y nagpapakita na may isang Diyos na nagdisenyo at may isang Diyos na gumawa ng lahat. Ipinakita ng creation at ng kasaysayan ng tao na there is a God. Special or the specific revelation refers to the Bible, both the Old and the New Testament. No? When referring to a third category, yung iba sabi nila, hindi, meron pang third category eh. Yun daw po yung nakasulat dun sa Deuteronomy 29:29. Actually, hindi naman yan third category. Yan po mga kapatid, yung hindi lang in-reveal ng Diyos. The secret thing belong to the Lord our God. When it comes to His revelation, dalawa lang, the general and the specific or special. Kaya hindi dapat pakialaman yung mga sikreto. The secret thing belongs to the Lord our God. But the things revealed, those are belong to us. Belong to our children forever. At ito yung ating susundin. Kung magtuturo po tayo bilang responsableng pastor, ang ituturo po natin sa mga anak ng Diyos, sa simbahan, sa ating mga kaanib, ay yung revealed Word of God. Pag hindi nakasulat sa Biblia, huwag ninyong ipagtuturo. Pag hindi po nasusulat, hindi po ginagawang doktrina. Yang speaking in tongues na yan, hindi po nai-interpret ng tama. At kung ano-ano pang mga revelations ni Pastor Kiboloy, ni Eddie Villanueva nung siya'y kakandidato bilang presidente, na siya daw ang itinakdang maging presidente, hindi po ba kapag hindi nangyari ang revelation, bula ang guro ang tawag doon? Kasi po, napakahilig nila magdedeklara ng sinasabing will ng Lord, nang hindi naman nakasulat sa Bible. Kaya, kapatid, kapag pinatungan ka ng kamay at sinabing, this is the will of the Lord for you, nako po, masahol pa sa espiritista at manghuhula yung pastor mo pag ganun, layasan mo yon. Hindi yun totoo. No? Nakakatakot eh. Ano po? Yung lahat ng mga bagay na hindi reveal, ito po'y nagfo-fall saan? All other spiritual knowledge falls into the category secret things. Seeking such knowledge is the essence of divination. Sinabi na nga secret eh. Bakit naman? Minsan ganun, ano? Alam nyo, normal sa tao yun eh. May sabihin kang, uy, alam nyo, may alam ako sikreto. Hindi titigil yung mga nakarinig no ng kaw o kilkil hanggat hindi mo inire-reveal kung ano yung sikreto. Pero sabihin mo mga kapatid, ito po sinasabi ng banal na kasulatan, walang makikinig sa'yo. Ano? Mas gusto talaga nila yung chismis. Mas gusto nila yung walang nakakaalam. Mas gusto nila yung sikreto. Kaya yung mga pastor ngayon, numero 1 tagagawa ng mga sikreto. E pag nakachamba nga naman sila, yung mga pastor na ipagpe-pray ka, I am praying na sana mabuntis ka na kapatid, magkaroon ka na ng sanggol. Eh kung mabuntis nga bukas, nakachamba yung si pastor, eh di sikat na naman si pastor. Sasabihin si pastor, nakahula. Mga kapatid, sabi ng Diyos, yung mga bagay na secret, hindi para sa atin yun. At anything
Seeking such knowledge is the essence of divination. The distinction between what is revealed and what is forbidden secret spiritual knowledge ay matatagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 18. Tingnan niyo po ito. Deuteronomy 18, 9 to 11. Ano po sabi diyan? Babala ito sa bansang Israel. Sabi po ni Moses, when you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nation there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft or casts spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Mga minamahal na mga kapatid, sino na po sa inyo nakasubok na gumawa niyan? Yung kumonsulta tungkol sa pagpapahula, sa medium, sa espiritista, yung casting of spells. Alam niyo po ba yung casting of spells? Walang kaibahan niya sa ginagawa ng mga pastor ngayon na nagde-declare. Ginagamit lang yung pangalan ng Diyos, pero yun ay casting of spells. Ang pagbabasbas sa mga anak ng Diyos, yung basbas, sinabi naman po yun in the book of Numbers eh. May basbas na iniutos na gagawin ng mga angkan, ng mga Levita. Ganito nyo babasbasan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Yun ang basbas. Ngayon, I declare, in the name of Jesus, I declare prosperity, I declare healing, I declare wealth. Divination ang tawag doon. Casting of spells yun. Ginagamit nyo lang yung pangalan ng Diyos, pero masahol pa kayo sa mga espiritistang yan. The irony is that Christians think they can get God Himself to satisfy their lust for spiritual information sa mga bagay na hindi niya in-reveal. And false teachings even make them think that their desire for this information ay sign ng kanilang superior piety. Na kapag nagagawa nila yon, ay mas banal at mas magaling sila. Merong isang galit na galit sa akin nung nagturo po ako tungkol dyan eh. Nagturo po ako na tigilan yung kadideclare, kakaklaim, dahil iyan ay hindi makadiyos, dahil iyan ay hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Nagalit sa akin. Wag ko na raw silang, wag daw akong, wag ko daw silang itulad sa akin na mahina ang pananampalataya. Kung wala daw akong faith na mag-declare, wag ko nang ituro. Naku po mga kapatid. Can you imagine? Napakaraming mga Kristiyano, mga tapat naman, pero napagluloko ng mga pastor na ito sa paniniwala na they can do that. Na kapag ikaw'y taimtim na nag-fasting, magre-reveal sa iyo ang Diyos ng kanyang kalooban. I-reveal ng Diyos ang plano niya para sa buhay mo, para sa simbahan specific. Kapatid, magbasa lang kayo ng Bible, makakapamuhay kayo ng banal. Basahin nyo lang yung epistles ni Pablo, makakapamuhay kayo ng may kabanalan bilang mga lingkod ng Diyos. Basahin nyo lang po ang Bible, kumpleto ang Bible, papaano sumunod sa Diyos at sa kanyang kalooban. Huwag yung kung saan kayo titingin sa ulap para tingnan kung may magbabagong imahe. Ganito ang mundo magpahanggang ngayon. Ano po ang sabi ng Deuteronomy 8:14? So, define muna natin pala yung term. No? The term divination is a general term that covers practices that people invent to gain unrevealed information from the spirit world. Yan po ang ibig sabihin ng divination eh. It is a general term that covers practices that people invent. Invento yan. Para ano? To gain unrevealed information from the spirit world.
Kaya yung sina Madam Auring, yung mga manghuhula, yung mga lahat po yan. Divination ang tawag doon. At yan po ay ginagawa ng mga tao para ano? Para kunwari alamin kung ano mangyayari bukas. Para magkaroon ng informasyon sa spirit world. Ang tanong, paano ko nangyayari? Yes! Dahil ang demonyo nga, pwede rin naman mag-reveal ng mangyayari bukas. Para ano? Para ang mga tao mapaniwala sa mga bagay na kasinungalingan. And even the devil can be an angel of light. Amen? Many Christians have invented their own ways to practice divination. And the reason for this, I think, is fallen humanity's universal lust for contact with the spirit world and the allure of the spiritual knowledge contained there. Lalo na yung mga namamatayan ng mahal sa buhay, mga nauulila. Nakikipag-usap sa patay. Walang kaibahan yan dyan eh. Yun, di ba? As much as we truly love the person, tanggapin natin ang doktrina, hindi mo na makakausap yon. Patay na yun eh. At yung paniniwala na yung patay magbabantay, hindi po yun totoo. Na yung patay sasama sa'yo. Nandyan lang sa tabi mo. Sablay sa doktrina yon. Tinakda sa tao ang mamatay pagkatapos paghuhukom. Saan makikita yon? Sa Bible. Yung special revealed will ng Diyos, revealed plan ng Diyos, nasa Bible na yon. Magbasa po tayo. Pero dahil wala po tayong nalalaman, pinapaniwala tayo, ay hindi, nandito pa yan, nandyan lang yan, binabantayan ka. Yung paniniwala ng tao pag namatay, nagiging anghel. Yung baby pag namatay, gumawa tayo ng anghel sa langit. Turo ng Mormons yan eh. Ang turo po ng Mormons, may ipinost po ako sa timeline ko, panoorin nyo. Yung kabulaanan ng Mormon religion. Napakaraming naloloko pero gumawa po talaga at nag-imbento ng doktrina yung Mormon na wala po sa Bible. Pero they are considered Christians daw. Nako mga kapatid, no? Kahit konti lang ang mainggahan nyo ko, kahit konti lang ang mapaniwala ko sa turo na ito, kahit papaano, masaya na ako. Dahil ubod ho ng dami talaga ang hindi na pag-uunawa ang bagay na ito. Tuloy po natin ang Deuteronomy 18:14-15. The nations you will dispossess, listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the Lord your God has not permitted you to do so. Yung mga bansa na pupuntahan ninyo, magpa-practice sila ng sorcery, ng divination. Pero kayo, mga anak ko, hindi kayo pinapayagang gawin yon. Ngayon, paano nyo malalaman ang aking kalooban? Hindi sa sorcery, hindi sa divination. Verse 15, ang sabi ng Panginoon, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you. From your fellow Israelites, you must listen to him. Sabi ni Moses sa bansang Israel, darating yung panahon, merong mga bansa kayong pupuntahan, nagpa-practice sila ng sorcery at divination. Huwag niyong hanapin doon ang kalooban ng Diyos. Magtatalaga ang Diyos ng propeta katulad ko. Siya ang inyong pakinggan. Moses mediated God's revealed will to His people. God promised the Old Testament saints, the people of the old, that in the future, He would raise up a prophet like Moses. And when He did, they should listen to Him. So, sino yung binabanggit niya ni Moses? This would be a unique prophet inasmuch as he would be like Moses. Meron pa bang propetang higit kay Moses? The Old Testament prophets were not lawgivers. They applied God's law. Hindi po tagapagbigay ng batas ang Old Testament prophets. Sila lang po ang nagpapatupad
ng batas na ibinigay ng Diyos. They also brought special revelations of God's will for the people. Kasi kinakausap ng Diyos ang mga propetang ito. Sila lang ang kinausap ng Diyos. Mamaya po, makikita natin yan sa pag-aaral. Ano po? Pero tingnan po natin yung discussion ng Deuteronomy chapter 18. Tuloy po natin ang basa sa verses 16 to 19. Sabi po dyan, "For this is what you ask of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, 'Let us not hear the voice of the Lord our God, nor see this great fire anymore, or we will die.' The Lord said to me, 'What they say is good. I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name." Sabi ng mga tao, gusto rin namin marinig ang boses ng Diyos. Gusto rin namin makausap ang Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, maganda yung gusto nila. Pero magtatayo ako ng propetang katulad mo na siya nilang pakikinggan. At kung hindi sila makinig, I will call to account anyone who does not listen. God approved of their statement because it was good that one person whom God chose would hear God and mediate God's authoritative word to His people. This also point toward to a future person who would speak authoritatively for God like Moses. Ito po yung binabanggit sa verse 18. I will raise up for them. No? So, God's promises a future authoritative prophet who would be like Moses. The prophets of the Old Covenant were not like Moses because they did not mediate the law or any terms of a covenant. But however, even prophets had to be tested. Hindi lahat ng propeta noong mga panahon na yun na nagsabing sila'y propeta, totoong propeta. Kaya kailangan may pagsubok yung propeta. Ang pagsubok, dalawa lang. No? 2 tests for prophets. Number 1, their words and predictions have to be true and accurate. Deuteronomy 18:22. Pag hindi accurate, anong ibig sabihin? They are false prophet. And even if the prophecy or prediction is accurate, they must not tell the people to serve gods. No? Kapag pag hindi nila sinabing maglingkod sa Diyos, they are not the prophet of God. Yun daw yung 2 test. Una, dapat yung prediction magkatotoo. Pagkatapos, itulak sila. Kapag natupad yung prediction, itulak ang mga tao sa pagsamba sa Diyos. Pag hindi, they are false prophet. Kaya mga kapatid, ang revelation ng Diyos, dalawa lang ang pinag-revealan. Yung kanyang creative work at yung mga propeta. Yung mga nagsulat. Ano po? At yon ay para noon. Sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, naisulat na nga lahat Nandiyan na ang sulat. Natatandaan niyo po ba yung namatay? Yung namatay na mayaman, kasama si Lazaro. Inapunta sa Hades. Ano pakiusap ng taong yun? Ang pakiusap ng taong yun, makabalik siya sa bahay niya. Dahil may mga kapatid pa siya na sigurado pupunta rin doon sa kanyang kinalalagiang pagdurusa. Pero ano sabi ni Abraham? Nasa kanya ang sulat ni Moses at ng mga propeta. Yun ang kanyang pakinggan. Maniniwala po yung mga kapatid ko kung merong isang patay na mabubuhay. O ganyan ang paniniwala ng marami. Pag merong isang patay na nagsalita, nabuhay ang isang patay, may nagpahayag galing sa grave, they will believe. Pero ano sabi? No. Andun ang propeta, andun si Moses, iyon ang kanilang pakinggan. So Abraham is pointing to the man that what his brothers need is to listen to the word of God, to the written words of the prophet.
Tandaan po natin mga kapatid, divination is to seek unmediated spiritual knowledge. Kapag naghanap ka ng unmediated spiritual knowledge, mapapahama ka because 1 Samuel 15:23, for rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Wala ka ng ibang pakikinggan. Kaya nga sola scriptura. Kompleto ang scripture. Tota scriptura. Totally complete. Ano pang kailangan mo para sa salvation? Ano pa kailangan mo para sa sanctification? Sa pamumuhay ng may kabanalan, nandyan ang banal na kasulatan. Ang pinaghahanap ng tao ay yung bagay na kulang. Katulad sa Garden of Eden na gustong-gusto niyang makuha. Ano yun? Yung hindi niya nalalaman. At gusto niyang siya ang unang makaalam. Katulad ni Eva at katulad ni Adan. Mga kapatid, may Bible. Magpakadalubhasa tayo dun. Tigilan natin yung mga kung ano-anong napapakinggan kay Kibuloy sa mga pastor ng Pentecostal. Ipapahama kayo niyan. Ano po? Ano po ang dahilan ba tinanggal ng Diyos itong si Saul? Yan pong 1 Samuel 15:23, kay Saul yan kay Haring Saul, the first king of Israel. Alam niyo po ang unang, ano po ang kasalanan niya? Ba't tinanggal siya ng Diyos? Dahil po sa kanyang kayabangan. Sa kanyang pride. Nainip po sila kay Samuel. Hindi diba, inutusan po si Samuel na humanap na ng kapalit. Pumunta siya sa bahay ni Jesse para humanap ng kapalit para kay Haring Saul. Nainip si Saul, ano ginawa niya? No, dahil lalaban siya sa mga Pilisteo, ginawa niya, naghandog siya sa templo. Hindi niya gawain yun. Gawain yun ng priest. At dahil yung priest, wala pa, siya na umaktong priest. Ano po yun? Arrogance. Ano po yun? Direct disobedience sa kalooban ng Diyos. Direct disobedience sa sinabi ng propeta. And every time we rejected the word of the Lord through the prophet, through the written word, ano po? I-reject din tayo ng Diyos. Kaya may sinasabi ang Diyos, no? May sinasabi ang Diyos tungkol sa kanyang banal na kasulatan na iwasan natin. Huwag nating gawin. And then, yun pa rin ang ipinagpipilitan ng mga tao. Saul's rebellion was likened to divination because Saul had circumvented God's revealed will and found spiritual direction elsewhere. Saan galing yung kanyang spiritual direction? Sa kanyang isipan. Hindi naman siguro magagalit sa akin ng Diyos. Hindi naman masama siguro itong gagawin ko. But he refused to acknowledge and submit to God's boundaries, and that is tantamount to divination. Amen? Every time na we disobey the written word of God, because that is a revelation of God through the prophet, through the disciples, through the apostles, we reject the authority of God. Now, I don't know if you have heard of the tent of meeting, kung saan kinakatagpo ng Diyos si Moses. Nandito po yan sa Exodus 33:7-11. Pakinggan niyo po ito. Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Ayan. So, ayan kung first time yung narinig yan. Pero yung tent of meeting, sabi diyan, anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances of their tents, watching Moses until he entered the tent. Sino po nakakapasok lang? Si Moses lang. As Moses went into the tent, the pillar of cloud, yung nagbabantay sa kanila, yung cloud by day, fire by night,
would come down and stay at the entrance. Anong ginagawa ng pillar of cloud? Hinaharangan yung entrance. While the Lord spoke with Moses, hinaharangan yung entrance ng tent. Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood and worshiped, each at the entrance to their tent. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young age Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Yan. So, dyan po, inire-reveal ng Diyos yung kanyang special revelations. Yung kanyang specific instruction. Saan? Kay Moses, sa prophet, sa mga pinipili niya. Dito sa kalagayang ito, sa paraang ito, nakipag-usap ang Diyos kay Moses. Siya lang. According to the Bible scholars, si Joshua at ang kanyang role ay magbantay sa tent. Sila po yung nagbabantay kasi bawal po ang pumasok doon. Hindi po kasama ni Moses si Nun at saka si Joshua sa loob. It is a false claim that God intended for all the Israelites to enter the tent of meeting. May narinig po akong preacher ng Pentecostal. Sabi po nila, itong tent of meeting is a place to worship the Lord and the place for God's revelation. And we need to enter the tent of meeting. Ito po'y tahas ang pagbaluktot. Tahas ang pagbaluktot sa sinasabi ng Bible. Nakakatuwa na ganito ka lapastangan ang mga preacher sa panahon natin ngayon sa pagbaluktot para lang mapaniwala ang mga tao na there is such tent meeting na po, tent of meeting that we need to come and enter. Sino tayo para gawin yon? At doon daw inire-reveal ng Diyos ang kanyang kalooban katulad ng pag-reveal kay Moses. At pag hindi mo ito nararanasan bilang leader, pag hindi mo ito nararanasan bilang pastor, kulang ang pagkapastor mo. Hindi ko nababanggitin kung sinong pastor ito, pero nakakahiya po ito eh. Complete disobedience ito sa rule ng interpretation ng Scripture. Sapagkat linaw-linaw naman dyan, hindi lahat pwedeng pumasok dyan. False claim that God intended for all of the Israelites to enter the tent of meeting, to hear from God, and that furthermore each of us can have a tent meeting to hear from God. Hindi po ito sinusuportahan ng text ng Exodus. At kung titingnan po natin, ano po ang sabi? Ano po? Tingnan niyo po ang nangyari. Numbers 12, 1-20. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. For he had married a Cushite. Sabi po niya sa verse 2, Has the Lord spoke only through Moses? They asked. Hasn't he also spoken through us? So ang Diyos ba ikay nakikipag-usap lang kay Moses? Bakit hindi sa amin? Narinig to ng Diyos. Narinig ng Lord. Si Miriam. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. At once the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out to the tent of meeting, all three of you. So the three of them went out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance of the tent and summoned Aaron and Miriam. Pinapasok si Aaron at saka si Miriam. When the two of them stepped forward, he said, Listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams. But it is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddle. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses?
the anger of the Lord burned against them, and he left them. When the cloud lifted from above the tent, Miriam's skin was leprous. It became as white as snow. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease. Yan po mga kapatid ang naghahangad ng tinig ng Diyos. Yan po yung mga naghahangad na marinig ang tinig ng Diyos at naghahanap ng extra revelations. Biblia na po nagsalita niyan. Moses uniquely spoke for God, and the words God gave Moses contained authoritative terms of the covenant he had made with his nation Israel. But within those words were the promise that God would one day raise the prophet like Moses who would speak for God. Sayang, gusto ko pa sana i-discuss pa yun eh. Kasi kung sino yung propetang binabanggit na yon, yun po sa New Testament na, wala pong iba yon kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung dito po mga kapatid si Moses, ang representative ng Diyos, and Moses speak directly to the people with the direct word of God in the New Testament, sino yon? Wala pong iba yon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He is the Logos. Yung Logos na nagsasalita in the Old Testament ay nagsalita na into the flesh sa John 1:1. And the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Siya po yung binabanggit ng propeta na magiging propetang kahalili ni Moses na magsasalita sa mga tao ng kalooban ng Diyos. Ngayon, dahil natapos na po ng Panginoon yung kanyang gawain, ang mga turo ng Panginoon, naipasa na niya sa kanyang mga alagad. Nakapagturo na ang mga alagad, naisulat na sa banal na kasulatan. Nakumpleto ang Biblia ng mga turo't aral ng Panginoong Hesukristo para sa kabanalan at kaligtasan. Ano pang revelation ng paghahanapin ninyo? Ano pang revelation ang hahanapin natin? Tumigil na po iyon. Wala nang propetang lilitaw para magsabing ito sinasabi ng Panginoon. Wala nang apostol na lilitaw na nagsasabing nakita namin ng Panginoon. Kaya to be considered as an apostle, kailangan face-to-face mong nakita si Jesus. Kaya wala na hong apostol sa panahon ngayon. Wala na rin propeta sa panahon ngayon. Yun po yung mga tumigil na offices. Kaya ngayon ang office, pastors. At yung pastors, katulad nung diniscuss ko hapon, dapat teacher. Nakuha niyo po? Mga kapatid, sana po naintindihan ninyo ang ating pinag-aaralan. Dahil kung may knowledge, may kaalaman, hindi kayo madadaya. Pag mayroong pastor sa inyo, dumating, at kung ano-anong pinagsasasabi, may mga bagong revelations na hindi nakasulat sa Bible, layasan na ninyo. Kung magagawa ninyong palayasin ninyo. Dahil hindi po yun sa Diyos. Ngayon, kung ang sinasabi naman na revelation na inireveal sa kanya ng Diyos, according to Him, nakasulat sa Bible, niloloko lang kayo nun. Bakit pa i-reveal ng Diyos yung revealed na? Kasi ganito po yung mga diskarte ngayon ng mga Pentecostal na pastor eh. Sinabi sa akin ni Lord, kapatid, magkokot ng scripture. Sana sinabi mo na lang, kapatid, nakasulat sa Bible, ganito. Bakit papalabasin mo pa na nanggaling sa'yo? Ano yun? Ikaw lang nakabasa nun? Mali yun. Para lang palabasin na inireveal sa'yo ng Diyos yung talata ng Bible. At magmukha kang propeta, ganun mo inire-reveal ang mga salita ng Diyos. Mali yun. Nakuha niyo po mga kapatid, sana po wag tayong maloko. Napakarami po ngayong ginagamit ang relihiyon para po sa pansariling kapakanan. At ito po mga kapatid, ang pag-aaral at pagtuturo tungkol sa divine revelation. And that is how God make Himself
known. So again, if you want to seek the will of God, saan kayo pupunta? Pumunta kayo sa Scripture. Katulad nung mayaman na nandun sa Hades. Sabi sa kanya ni Abraham, pumunta kayo sa propeta. Ayan. Yan po bang G4 at G12 ay katuruan din ba sa Bible? Mga kapatid, napakarami ko na pong teaching tungkol dyan. Po, balikan nyo po yung, yan nyo po ako sa ang tawag doon. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. At silang, marami na po akong teaching dyan tungkol sa G12. Nasa video po, kayo na po ang manood. Hanapin nyo po, yung Tinig ng Pag-asa YouTube account. At kung may mga katanungan po kayo doon sa mga teaching, marami po kayong mapapanood doon. At ayun, medyo wala na po tayong oras. Sabi po ni kapatid na Jesse, sabi po ni Pablo, yung mga naghahanap ng revelation, nagyayabang lang sila. Ayan, so mga kapatid, sana po ay nakinabang po kayo sa pag-aaral na ito. Again, minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.